Hello everyone! Hello! Konnichiwa everyone! Hi! Nandito na naman tayo ngayon. I'm living here in Hokkaido. At sana po hanggang katapusan panoorin po ninyo yun. Dahil mayroon lang po akong isi-share sa inyo. Ang isi-share ko lang po sa inyo mga ate ay tungkol po sa mga kultura dito po sa Hapon, kung ano talaga ang tunay ng mga karakter nila, o diba? Kaya lalo na yung mga bagong nag-aasawa dito na meron silang mga maliliit na chikiting. Hindi po nyo alam po kung ano po ang buhay dito sa Japan, kung paano makisama, lalo na pag meron tayong maliliit na chikiting na mga baby. Kasi po ako, sa totoo lang, 10 years po ako bago ako nakapag-adjust dito sa Japan, mga ate. At ngayon, pakinggan nyo, nandito na. Kasi po pag mayroon tayong anak dito mga ate na nag-aaral ng elementary, junior high school, senior high school, alam mo sa totoo lang, ang akala ko talaga dito noon, dito sa Japan po, mga ate, pag saan po mag-aaral yung anak natin, kahit sa mga baryo o sa city, pareho lang po ang anong tawag dito, yung teach, pareho lang po ang turo. Yun nun pala, hindi. Hindi, iba po ang school. Kung sabaga sa atin, ang tawag doon, parang private, para pong, anong tawag dito, yung parang public. Pero hindi yun. Marami pong kaibahan. Kahit nandito ka po, pinapaaral po yung anak mo, sa ina ka, mayroon pong private, mayroon pong public. Ngayon pakinggan nyo hanggang katapusan para po mabigay aral po sa inyo, lalo na baguhan kayo po dito. Kailangan natin yan, mga nanay, mga chikiting natin, mahal natin ang mga anak natin. Kaya ako, nagsisisi ako, ito na, ganito, pakinggan nyo ako. At kasi po ganito po mga ate, mayroon tayong asawa. Alam mo yung mga asawa nating Hapon, walang pakialam sa bata. Oo, lalo na pag ikaw, nanay ka, foreigner ka, kailangan mo rin na itulak mo yung anak mo, itulak mo yung mister mo, na pangasawa mo, anong gagawin? Di ba? Kasi ganito po ang nangyari nito mga kabibi. Nung nag-elementary po yung anak ko, ako po ay puro trabaho lang. Trabaho bahay, puro trabaho na bahay lang po. Kung meron po mga meeting sa school, ako pumupunta po ako. Pero, ang iniisip ko po noon, galit po ako sa kanila, ayaw ko sa mga babae nila talaga. Sabihin ko sa inyo ng totoo, ayaw ko sa mga babae nila nung panahon na yun. Pero, hindi ko pinapakita na ayaw ko sa kanila. Ginagaya ko yung ugali nila na plastic. Kung sabaga parang plastic. Oo, makipagkita ako hanggang grade lang. Pero kung talagang kaibigan, ayaw ko makipagkaibigan sa kanila. Dahil alam ko po ang ugali nila nung time na yun. Kaya noong ganyan na ginagawa ko sa sarili ko na ayaw ko makipagkaibigan sa kanila, nagsising-sisi talaga ako dahil connection po yun sa anak natin. Sa totoo lang. Ito po ang nangyari niyan mga kabibi. Nag-aral po yung anak ko ng elementary. Kasi ayaw ko makipagkaibigan sa mga babae nila. Kasi, bakit kailangan kong sinasabi ito mga kabibi? Na sinabi ko nagsisi po ako. Kasi ganito po ang nangyari. Kung meron akong kaibigan na kakapwa ko nanay sa mga bata, malalaman ko po ang buhay-buhay ng school, di ba? Hindi ko mo nandito ka sa Japan nakatira, malalaman mo yung buong buhay. Hindi mo malalaman ang buong buhay dito sa Japan pag once na wala kang kaibigan na Haponesa na kakapwa nanay mo sa school. Tandaan mo yung sinasabi ko. Kaya dapat mahalin mo yung anak mo. Kailangan meron kang magiging kalapit na isa lang pong nanay na Haponesa na maging kalapit sa'yo para maturo-turoan kayo tungkol po sa bata at tungkol po sa school. Hindi ko muna, mag-aaralin, matututo yan. Hindi po yun. Maniwala't hindi kayo sa akin. Totoo po yung sinabi ko. Kasi ganito, nung nag-aral po ang anak ko, sinasabihan po ako sa school, sa elementary na,
dapat daw sa city daw paaralin po yung anak ko. Dahil yung anak ko po ay katingalahan daw na bata. Di siyempre nainis ako. Galit pa ako sa kanila. Sinabihan ako ng ganyan. Nainis ako, di ba? Oh. Tapos ang nangyari niyan mga ate, na akala ko naman nung time na yun sinabihan ako sa teacher na katingalahan daw yung anak ko. Yun naman pala, ang gusto nilang mangyari, gaganda daw ang future ng anak ko pag doon sa city. Doon sa mga private na city, mag-aaral. Tutulungan daw nila kaming magpamilya, nalilipat daw kami sa city. Ang pagkakaintindi ko doon, mga ate, binuli yung anak ko. Binuli ni teacher. Na parang iniisip ko na ayaw niya doon sa anak ko. Eh, siyempre nagagalit ako sa loob-loob ko. Pero hindi ko pinapakita, nagalit ako sa kanila. Hindi ko pinapakita, nagalit ako kay teacher. Kasi wala akong kaibigan na kakapwa nanay eh. Yung nanay doon ng mga bata eh. Kasi ayaw ko makipagkwentuhan ng talagang yung deep inside na kwentuhan tungkol sa school. Ayaw ko makipagkwentuhan talaga dahil iniiwasan ko sila. Pero nakikipag-grade ako, pero iniiwasan ko sila dahil ayaw ko. Dahil naririnig ko po sa anak ko na maraming sinasabi, anak ko na ganun dahil kasi ganun. Hindi ako makapag-adjust. Siyempre galit ako. Tapos nung natapos na yun, mga ate, nakapag-aral na ng anak ko ng junior high school, lumipat kami, dito ngayon, itong tinitirahan kong baryo ngayon, dito na nailipat yung anak ko po, dito na kami nakatira, dito siya pinapaaral, ang kati ng ilong ko. Ang nangyari po mga ate, sinabihan po ako na sana doon kayo sa city nakatira. Talagang dahan-dahan na nag-iisip ako na, oo nga kasi naririnig ko sa mga nanay-nanay na parang gusto nila sa city, ang anak nila gusto nila doon sa malalaking private school. Dahil iba din pala ang yung turo at saka, lalo na pag merong kunting katalinuhan yung anak mo, iba ang turo at saka iba ang school doon. Halimbawa, yung school doon na may pangalan, famous, madadala ang bata. Parang halimbawa, mag-apply ng trabaho, tapos mag-apply ng college. Doon sa ang tawag dito yung halimbawa mag-a-apply ka ng trabaho, yung merong papilya na applyan. Parang nakalimutan ko yun ang tawag dito, yung sa salitang Hapon, rediksyo. Pipilapan mo yun. Makikita doon, gaganon yun nung tumitingin doon sa sa papel, sa rediksyo. Makikita doon na doon ka pala nag-aral sa ganyang school, ganyan-ganyan. Iba ang tingin sa bata pag ganyan pala yun. Ako naman kasi, kaya naman ako na nagiging matigas dahil wala po akong alam tungkol po sa school dito sa Japan. Ang pagkakaalam ko lang, katulad doon sa atin, pag sa probinsya nag-aaral ka ng elementary, kahit saan doon, parang walang pakialam. Parang, basta, di ba sa probinsya, sa mga maliliit na town, meron din namang private, meron din namang public. Ang akala ko, pareho lang dito sa Japan. Kasi dito sa lugar namin, nag-aral po ang anak ko po. Private po siya nag-aaral, pero baryo. Baryo siya nag-aaral, private. Pero iba talaga. Oo. Kaya hanggat noon, nagsising-sisi talaga ako mga ate na ang anak ko na dito ko pinapaaral sa private siya nag-aaral pero baryo. Nagsisi talaga ako. Kaya kayong mga misis, yung mga baguhan dito sa Japan, yung mga chikiting, yung mga maliliit yung mga bata, sa coming future, kung meron kayong maririnig, kailangan meron kayong iisa man lang na kaibigan, na kakapwa nanay, na Haponisa. Kailangan lumapit ka para maturo-turoan ka tungkol sa school, tungkol sa bata. Kasi, alam mo, hindi yung magmalaki, Pilipina ako, wala akong pakialam dyan sa ganun. Nako, pinagsisihan ko yun mga ate. Ngayon naman, nagkaedad ako, matanda na ako. Hindi ko na ma-recall, hindi na maibalik yung anak mo, paliliitin mo yung anak mo, paaralin mo ng elementary, hindi na maibalik yun dahil tapos na sising-sisi talaga ako dahil minsan yung anak ko, sa bagay ngayon hindi ko na narinig sa anak ko po. Yung anak ko po ay nagsabi po siya sa akin na
parang nagsisi daw siya na dito daw siya sa lugar namin naka-graduate, ganun-ganun siya dahil gusto talaga niya nung time na yun na mag-aral siya sa yung mga famous na school. O yun, sinisi niya ako. Kaya para ako sa sarili ko mga ate, na piniga ako yung pagkatao ko dahil sana nagkaroon man lang ako ng best friend na iisa man lang na Haponesa para po maturo-turuan ako sana yung tungkol ko sa school dito sa Japan. Kaya tingnan mo, wala akong alam. Nalaman ko na lang yun nung junior high school na ng anak ko, senior high school na ng anak ko, nagkaroon ako ng parang kaibigan ng kapwa nanay ko. Doon ako natuto na ganun pala yan, pero huli na ang lahat. Kaya nagsisi ako hanggang ngayon, pinagsisihan ko po yun. Kaya ngayon, mai-advise ko sa inyo, sa bagay, mayroon din namang tao na, ba't naman yan si Ate Baby mag-a-advise pa? Matalino naman ako. Mayroong talagang taong ganun eh. Pero ako, alam mo sa totoo lang, ngayon, mas gusto ko na mayroong taong mag-a-advise sa akin. Mas gusto ko dahil, alam mo sa totoo lang mga ate, bigay aral po yun sa atin eh, habang nandito tayo sa ibang bansa. Dahil, iba po ang culture nila dito. Kung ikumpara doon sa Pilipinas, iba doon sa Pilipinas, yung kultura natin doon sa Pilipinas, di ba iba? Parang meron tayong katulong doon, di ba? Dito sa Japan po, wala. Oo, iba, wala sila doon. Maliban na lang dito po sa Japan, mga kabibi, mga ate, na pwede ka naman kumuha ng katulong. Pag talagang milyonarya ka, yung mga artista nila, yung mga actor nila, may mga katulong talaga sila. Pero yung mga katulong nila, hindi po yun galing ng ibang bansa na pinipetisyonan. Katulong nila yun, dito lang po sa Japan nakatira, kinukuha nila, maglinis, ganyan, mga ganyan-ganyan. Hindi katulad sa atin. Kaya dito po, ang kultura nila dito sa Japan po, mga ate, kailangan pumayod ka. Pagdating mo sa bahay, linis, luto, o ganyan. Tapos, yung asawa mong Hapon, paghandaan mo ng pagkain, tapos paghandaan mo ng baon, tapos yung anak mo, paghandaan mo ng pagkain, lahat pag mayroong kambyanan, pinaghandaan mo sila. Yun ang ano dyan, parang kung sa baga, ikaw dito sa Japan, kung mayroong kang pamilya, katulong ka po nila, sa madaling salita yun. Yun ang kultura nila dito sa Japan po, mga ate. Kaya, hindi tayo pwede dito na magmamalaki na ano ka. Kaya, ang gawin mo dito mga ate, pag mayroon kang maliit na chikiting, kailangan mo talaga, importante sa'yo na magkaroon ka ng kaibigan na isa lang nakakapwa mo nanay, na Haponesa talaga. I-espesyal mo siya dahil alang-alang lang po sa anak mo. Dahil alam mo, sa totoo lang, ang anak mo, pag once na nagkaroon ka ng kaibigan na Haponesa, nakikita niya yung nanay niya na mayroon kang kaibigan na Haponesa. Natutuwa yun kasi alam niya po na ay mabait pala yung nanay ko dahil nagkaroon siya ng kaibigan na Haponesa, ganyan, Nihonjin, ganyan. Parang tuwang-tuwa siya na proud siya na meron kang kaibigan na Haponesa. Pero, tandaan mo yung sinabi ko sa inyo, pag once na yung anak mo, malapit ka sa kakapwa mo Pilipina, ayaw na ayaw ng anak mo. Ayaw na ayaw nila na lumalapit ka didikit ka sa kakapwa mo Pilipina dahil unang-una, hindi ka may bigyan ng aral. Oo, pag malapit ka sa mga kakapwa mo Pilipina, mga ate baby, bagay lang yan sa ibang bansa. Pero pag nandito ka sa Japan, kasi alam mo naman ang kultura nila, salitang Hapon, hindi mo masusulat at hindi mo mababasa. Tandaan mo yung sinasabi ko. Kaya, kailangan mga ate, para mahalin mo yung anak mo, kailangan umaalon ka sa mga nila, sumakay ka sa nila, kultura nila. Ako, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo na totoo, 10 taon po ako bago nakapag-adjust dito sa Japan. Sabihin ko sa inyo na totoo. Puro trabaho ako at ayaw kong mamasyal. Ewan ko lang yung mga ibang Pilipina dito, hindi ko alam. Dahil ako puro trabaho, bahay. Pag nag-ring ang telepono, halos
Kasi nung time na yun, ang telepono local phone pa lang. Pag nag-ring ang local phone namin, halos hindi ko masagot sa sobra kong busy. Sa totoo lang, wala po akong time na makikipag-usap sa telepono, mga kabibi, dahil pag nasa bahay po ako, nag-iikot yung washing machine, sabay-sabay yun. Nagpapaandar ako ng vacuum, naglilinis. Habang naglilinis ako, nandyan yung tupiin ng damit na napakarami, kailangan itutupi ko pa. Tapos habang tupi, andar ng washing machine, tapos vacuum, tapos naghahanda ako ng pagkain, nagluluto, naghihiwa ng gulay. Sabay-sabay po yun, mga ate. Wala po akong panahon na makipaglaro sa telepono, makipag-usap, mga kung sino-sino, katulad. Napansin ko po sa ibang Pilipina dito na relax po sila sa buhay nila. Believe lang ako sa kanila. Ako hindi ko naranasan na nagiging relax po ako dito sa Japan, mga ate, na katulad nila na makikipag-usap sila sa kakapwa Pilipina. 1 oras, 2 oras, halos hindi matapos-tapos yung pag-uusap nila. Iyon ang pag-uusapan nila. Wala po akong time sa ganyan, mga ate. Talagang, biruin mo ang trabaho ko noon. 3 ang trabaho ko noon, mga ate. Pero nagawa ko po yun na naalagaan ko po yung anak ko. Napakain ko ng 3 beses sa isang araw. Nakapaghanda ako ng baon sa asawa ko, sa husband ko po. Bali po ang baon ng husband ko po ay talagang kanin, gulay, at saka ulam. Hindi ko po yun pinabaunan ng tinapay, kape. Hindi ko po yun. Pinagluto ko siya, pinaghandaan ko po siya ng ulam, at saka talagang kanin talaga. O kasi may sakit yung husband ko noon, medyo malakas po ang dugo niya doon, parang high blood siya. Kaya alaga po siya sa pagkain. Kaya yun. Ewan ko lang, siguro ako, martyr siguro ako, kaya nagawa ko yun. Pero kung talagang siguro yung mga ibang Pilipina na wala silang pakialam sa pamilya nila dito sa Japan, wala silang pakialam sa anak nila, basta ang anak nila, buhay lang yan, hindi naman namamatay yan. Wala silang pakialam, basta kwentuhan na lang kwentuhan sa mga kakapwa Pilipina. Ayun, wala po akong hindi ko po naranasan yan, mga ate. Ngayon ko lang po naranasan na relax ako sa buhay ko mula nung lumaki anak ko, na lumayo siya, at minsan yung mga sinampay ko po dito hindi ko matupi dahil pagod na ako, wala na akong time. Pag binabayaan ko na diyan, total nag-isa lang naman ako, di ba? Kaya yun lang ang maisi-share ko sa inyo ngayon, at sana po yung main natin na pinag-usapan ngayon tungkol po sa bata, tungkol po sa school na pinagsisihan ko po, tungkol po sa kailangan natin na magkaroon tayo ng kaibigan na Haponesa, kahit isa man lang yung kapwa natin na nanay sa school. Importante po yun. At kailangan mahalin natin ang anak natin, huwag natin pabayaan. Kasi nakakaawa po ang bata. Kasi marami po akong ilan po ditong Pilipina na nakakausap ko po, may problema po sila sa anak nila. Ang anak daw nila hindi magtatrabaho, nakalublob lang po sa bahay, parang nagtatago. Tapos ang Pilipina, ang nanay, matanda na, banat-banat pa rin sa trabaho. Tapos yung anak niya, malaki na rin, malapit na mag-30 yung anak niya, hindi nagtatrabaho, nagtatago sa bahay. Siguro, pagkakataon na siguro yon na siguro, ako, hindi din naman ako perfect na pagkananay. Alam mo kasi, nakikita sa bata na siguro ayaw sa ginagawa mo. Napansin siguro sa bata nung panahon na yun, nung maliit pa siya, ang nanay niya, puro barkada lang sa mga kakapwa Pilipina, barkada ng barkada doon, hindi niya ini-entertain yung anak niya. Siguro parang ganun. Kasi ako napansin ko, meron po ditong, ilan po dito yung nanay ko na nakita ko po na ang anak hindi po nagtatrabaho, nakalublob lang po sa bahay, nagtatago. Oo. Sa bagay, wala din namang problema dito sa Japan dahil tutulungan po yan sa gobyerno. Wala din namang problema yan. Kaya lang ikaw, nanay, nakakaawa ka dahil yung anak mo nakalublob sa kwarto, di ba?
hindi nagtatrabaho. Gusto mo rin na yung anak mo lumabas man lang sa labas para yung magtatrabaho, tapos pag may sweldo, labas kayo, kain tayo sa labas, mama, ganyan, di ba? Matutuwa ka dahil meron siyang sweldo, di ba? Siyempre, ikaw, Pilipina, matanda ka na. Kailangan mo rin na magpahinga ka. Siya na naman ang magtatrabaho, di ba? Parang ganun. Marami po akong nakausap na ganyan ang problema sa mga Pilipina. Kaya ngayon, maipayo ko sa kayo mga ate na sana mahalin niyo yung anak niyo, huwag niyong pabayaan. Kung ano yung mga kultura dito sa Japan, kailangan sumakay kayo. Huwag niyong dalhin dito yung style ng Pilipinas na kung nandito ka sa Japan, nakatira, hala, barkada-barkada doon, o sige, tayo magbraha, tas minsan yung iba pa nagmamadyong, mga kapwa Pilipina, yung iba pa nagpa-party-party. Alam, nakikita sa bata yun. Yung anak natin dito sa Japan yan tumira. Dito yan sa Japan pinanganak. Nakikita yun sa bata. Hindi yan magugustuhan sa bata. At may panahon na gumaganti po yun sa atin. Kaya kailangan unahin natin yung anak natin. Pag halimbawa malaki na siya, saka na tayo Katulad ko ngayon, wala na akong anak. Humiwalay na siya, maganda na buhay niya, nagtatrabaho siya. Wala na siyang makikita sa akin dahil ako nag-iisa lang ako, di ba? Kahit hindi ako magtutupi diyan sa mga sinampay ko, wala na akong pakialam dun, di ba? Matutuyo lang naman yung pagka natuyo yan, suot na ako kaagad. Kasi, at least, swerte rin ako dahil ang anak ko nagtatrabaho, mayroon siyang sweldo, di ba? Di ba? Parang ganun. Napakaganda yung usapan natin ngayon tungkol po sa buhay-buhay dito sa Japan. At isa pa, hanggang dito na lang po tayo. Ikwento ko sa inyo ngayon yung video ko po. Lalo na yung mga may anak sa Hapon, yung mga baguhan po dito na mga Pilipina. Dahil alam ko po, mahirap makisama, nahirapan kayo makisama. Natural lang yan mga ate. Kahit saan tayong bansa makatira, pag hindi natin sariling bansa, mahirap makisama. Lalo na pag magtatrabaho. Mahirap makisama. Hanggang ngayon ako, nahirapan pa rin ako makisama sa ganito ng tanda ko. Nahirapan pa rin ako makisama sa kanila. Lalo nang tatrabaho ako, mga kasama ko puro mga Hapon ang mga kasama ko. 100% ang mga kasama ko puro Hapon. Hirap na hirap po ako makisama sa kanila. Pero kailangan lang na kunting pababa. Huwag mong isipin na Pilipina naman ako, wala akong pakialam doon. Wala, huwag mong isipin ng ganyan. Kailangan pababa ka kahit hindi mo kasalanan. Alam ko po na marami po yung nangyayari sa akin kahit hindi ko kasalanan. Ako pa ang humihingi ng sorry sa kanila. Tandaan mo yun mga ate, kung hindi mo kasalanan, nandito ka sa ibang bansa nakatira, humingi ka ng sorry. Guminasay. Sumimasen. Pero sila, meron silang kasalanan sa'yo, pabayaan mo sila kung hindi sila mag-sorry sa'yo. Pabayaan mo sila. Magigising sila. Pupuriin ka sa bandang huli. Ganun ako. Ganun ang policy ko. Bahala sila kung hindi sila manghingi ng sorry sa akin. Basta ako, hihingi ako sa kanila ng sorry. At paghingi ko ng sorry sa kanila, kahit yung mga kasamahan ko sa trabaho doon, kahit magiging kadikit ko pa, hindi ako nagkukwento-kwento na nainis ako ni Pulana, nainis ako diyan. Hindi po ako nagkukwento. Tahimik lang ako. Minsan ako pa ang tinatanong, anong nangyari kanina? Sabi ko, wala. Ganyan ako. Tawa ako. Wala. Ganyan ako. Kunyari pa buang-buang. Alam mo dito pag nandito ka sa ibang bansa nakatira, mga ate, kailangan magkaroon ka ng konting magpabuang-buang. Kasi po once hindi ka marunong magpabuang-buang, hindi ka mabubuhay. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Hindi kayo mabubuhay. Para mabuhay kayo, para mabuhay tayo, mahalin natin yung pamilya natin at ang anak natin. Isa din yun. Sige, hanggang dito na lang po tayo.
Bye boo, I love you. Please, pakiscribe naman mga ate.